Nais ko pong bigyang pansin po sa ating magiging pag-aaral ang naging pagbibigay ng ating Panginoon ng kanyang sarili. So, this message actually, ito po ay nag-conceive doon po sa special number ng mga kasama ko po kahapon. Ayan. So, meron pong nag-special number, yung trio. Ang title po ng kanilang kanta, He Gave Himself. Kaya sabi ko po kay Pastor Felix, considering na sabi open air, napakadami po nila mga kapatid. Alam nyo naman po na ka-organize lang po natin ng Living Water Baptist Church Muntinlupa. At yesterday, nag-conduct po sila ng evangelistic meeting at malulula po kayo sa dami po ng tao. And it is great and wonderful to see kung paano pong gumagawa ang Panginoon sa ministry po ng Living Water Muntinlupa. Dahil sa kanila pong maagang kalagayan, sila po ay nakapurchase ng napakalaking property. And the good thing is that nagagamit na po nila yung property. And as I understand, next year, tapos na po sila para sa full payment ng property. Kaya abangan po natin ang kanilang itatayong katedral. Abangan po natin ang itatayo po nilang place of worship. Pero kahapon, pinuno nila ng napakaraming tao po ang kanilang property. Kung di po ako nagkakamali, nasa mga humigit kumulang 400 to 500 people po yan. And I am very happy because kasi ako po, pagka po meron pong mga invitation po sa akin, siyempre po ang message ko, Christian living. Ang nagiging practice po namin sa church, pagka may bisita, para tiyak na message of salvation ang mapapakinggan niya, alam na po ng mga counselors, ng mga members na pagka may first-time visitor, witnessan po talaga sila para talaga message of salvation ang maririnig nila. Iniiwasan ko po kasi na ang preaching ko po ay challenge para sa mananampalataya and then basta-basta magpapatanggap. Kaya ang ginagawa po namin para sa clear presentation of the gospel, para sa clear presentation ng Word of God, specifically yung pong salvation message. So tinitiyak namin pag first time visitor yan, mag-forward, hindi mag-forward, isi-share po sa kanya ang message ng salvation, ang gospel. Kaya po pagka naman evangelistic meeting, ako naman po ay nagsishare ng plain and simple and clear message of salvation. Hindi ko na po ginagawang komplikado ang presentation. Kaya naman malinaw na malinaw po sa akin na nung ako po ay nagbigay ng invitation for salvation kahapon. Wow, praise the Lord. Because mararamdaman po natin yung makapangyarihang pagkilos ng Banal na Espiritu without anyone forcing them. Talagang having that, clear understanding sa narinig po nilang mensahe. They decided na sila po'y manampalataya sa tagapagligtas. And you know what? Dahil po sa ngayon nasa panahon tayo ng paggunita at magiging pag-aalaala ng dakilang sakripisyo ng Panginoon. So nais ko pong ibigay sa inyo ang message na pinamagatan ko pong Jesus gave Himself. He gave Himself. Yan po ang ating pong tatalakayin ngayon. Sa mga taga LWBC, Muntinlupa, ito po yung message talaga sa kabuuan po nito. Kasi medyo naagaw po ni Pakundo ang ating pong oras para po yung mga bisita po natin ma-realize nila yung katotohanan tungkol po sa kamatayan. So isang nakakatawang presentation and then mula po doon nakuha po natin ang atensyon, nangaral po tayo at nung naipangaral po natin ang ating pong mensahe, praise God. Sapagkat marami po ang nagprofess. Sulit po mga kapatid, ang ating pong pagpapagal kahapon. Imagine, 5 preachings, 5 pangangaral. Buti po, may boses pa po tayo. Pero hindi ito kasalanan ng pangangaral. Kasalanan ito ng pag-inom ng milk tea na malamig po, kaya naapektuhan po ako. Alright, Titus chapter 2. Titus chapter 2, kunin po natin ang ating mga Bible, verses 13 and 14. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ,
Verse number 14, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. So again, the title of our message this morning, He gave Himself. He gave Himself. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this beautiful morning. Thank you for blessing our ministries yesterday. Thank you for the liberty and freedom na naipapangaral po namin ang iyong salita. Lord, you know our heart. We just want to share your word to the people because we believe that it is really your will to proclaim your word. Kaya salamat po, salamat. Ngayong sandaling ito, Diyos, salamat po sa panibagong araw, salamat po sa panibagong pagkakataon, salamat po sa iyong enabling grace, O God, para magawa po namin ang mga gawaing ipinagkatiwala mo sa amin na hindi po dapat ginagawa in the power of the flesh, but in the power of your Spirit. Lord, thank you so much. Salamat po sapagkat napaka-privilege po namin na kami po ay bigyan mo ng pagkakataon upang magamit sa iyong gawain. And this morning, Lord, salamat sa leading mo na ngayon po'y makapangaral ng mensahe ng iyong pagmamahal, ng mensahe ng iyong pagliligtas. And I pray, O Father, that you will continue to work in this ministry. May you help me. May you bless me. May you continue to fill me with your Holy Spirit. Empower me, O God, and give me wisdom. Please always guide me, O Lord. Salamat po sa mga taga-subaybay. Salamat po sa kanilang pagbibigay pansin para po sa aralang ito sa pamagitan po ng online ministry na iyo pong pinakatiwala sa aming lahat. Nawa hindi lamang ako, kundi ang lahat ng mga nasa online ministry na totoong ipinapangaral ang iyong salita. Ikaw po ang magpala at gumamit dakilang Diyos sa iyo pong kaparaanan. Again, thank you so much. Please enlighten our minds, Heavenly Father, and use this message. Save the lost, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so these verses are actually the message of encouragement of the Apostle Paul sa kanya pong isang mangangaral din na sinulatan na walang iba kundi si Titus. At siguro po, very clear naman sa atin na dito po sa 2 talatang ito, kung tutusin, ang kanya pong mensahe ay sa paalala na kung saan ang ating tinitingnan at dapat tingnan ay ang pangakong pagbabalik ng Panginoon. Nangyari na po ang unang pagparito niya sa lupa. Nangyari na po yun. At yun po yung sesentrohan ko po, yung naging pagpunta niya dito po sa lupa. Ito po, kung tutusin, ang context nito, ang sabi po ng talata, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Ito pong verse number 13 ay pumapatungkol doon sa ating pong inaasahan, mapalad na pag-asa at ito po ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Mga mananampalataya, gusto ko pong sabihin sa inyo na kung paanong nung unang ipinrapisay na siya po ay darating, ito po'y naganap at ang tanging prophecy po na hinihintay natin, ito naman po ay ang kanyang pagbabalik. At dito po, nakikita ko na kung paano noon, meron pong hindi naniwala, meron pong mga, kung tutuusin po, mga kapatid, ay naging critic doon po sa kanyang pagdating, pero ito po'y naganap, ito po'y nangyari na ang Panginoong Jesus ay nahayag sa laman, na ang Panginoong Jesus ay bumaba dito po sa lupa. At sabi ko nga, yun ang sesentrohan ko po, na siya ay nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. But of course, it is always good to know and understand the context ng mga talatang ginagamit natin. So, ang verse number 13 ay malinaw na pahayag ni Apostol Pablo na ang usapin at ang usapan po ay ang mapalad na pag-asa ng mga mananampalataya na kung paano siya po nung una ay dumating
At pagkatapos po nito, siya namatay, nalibing at muling nabuhay. At nung siya po'y nag-resurrect, mga kapatid, siya po ay nag-ascend. Before his ascension, ibinigay po niya ang Great Commission. Recorded po yan sa Acts chapter 1. That before the ascension of our Lord Jesus Christ, He commissioned the 120 disciples na sinabi niyang, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Okay? And then, nag-ascend po siya. Samantalang nakatingin po sila, ano po ang sinabi niya? Bakit nakatingin kayo sa akin? And then niliwanag po niya na yung umakyat, siya rin ang bababa. Yes, meron pong pangakong muling pagbabalik ang ating Panginoon at yan po ang tinatawag nating sa kabuuan po, yung second coming, yung rapture, mga kapatid, isa sa bahagi po nito. At kung paano po na gusto niyang magbigay ng comfort, ito pong pangako ng kanyang pagbabalik ang ating pong pinangahawakan. And here again, just for emphasis purpose. Ang sabi niya, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So, tinutukoy niya yung pagbabalik ng Panginoon. Sino raw po siya? Who gave Himself for us. Diba? Nangyari na eh. Ang sabi po niya sa verse number 14, yung tinutukoy niyang babalik, siya yung nagbigay ng kanyang sarili para sa atin, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. So mula doon sa kaisipan ng kanyang pagpapahayag na siya'y muling babalik, ito ang ating mapalad na pag-asa, pero ang kinuha ko pong diwa, ang kinuha ko pong punto ay yung sinabi po niya na yung babalik na yun, siya po yung nagbigay ng kanyang sarili. So kaya nga ang title natin, Jesus, He gave Himself. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, mga minamahal, sa malinaw na turo ng Bible, ang ating Panginoon, ang Diyos po, ang Ama po, He gave His only begotten Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At dito po sa ating pong binasa, at sa ilang mga talata po, malinaw po na ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili. I remember, di po ba, yung sinabi po sa Ephesians chapter 5, di ba, that Jesus Christ loved the church and gave Himself for it. So makikita nyo po na very consistent that Jesus Christ gave His life. Jesus Christ gave Himself. Doon ngayon tayo magbibigay ng pansin. Kaya nga ang title natin, He gave Himself. He gave Himself. Ito po ay ang pumapatungkol sa naging manifestation niya in the flesh. Diba? Sinabi po ng Bible yan eh. John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sinabi po ng Galatians chapter 4 and verse number 4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. So, very clear in the Bible na ang ating Panginoong Kristo ay nagkatawang tao, siya po'y nahayag sa laman, at ito po ay sa kadahilanan na kailangan niyang i-offer, ibigay ang kanyang sarili para po sa atin. So, dito po, ilang bagay po ang gusto kong talakay natin. Sa usapan po ng naging pagbibigay niya ng kanyang sarili. Number 1, His purpose. Ano po ang purpose? Why Jesus Christ gave Himself? His purpose. Diba? O pwede nga sabihin natin purposes. Pero dahil nga po gusto kong bigyang pansin, yung main reason, yung pinakapusong dahilan kung bakit ibinigay niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, number 1, to demonstrate the wondrous love of God. Ibinigay niya ang kanyang sarili, siya po'y nag-manifest in the flesh upang ipahayag po sa atin to demonstrate the wondrous love of God. Yes, napakatindi po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi ko nga sa usapang Ama, He gave His only begotten Son. At sa usapang Panginoong Heso Kristo, ano po ang sabi ng Romans chapter 5 and verse number 8? But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So mahal na mahal tayo ng Diyos, at ang kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos ay ang naging pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Ang kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos, ibinigay po ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin.
So please consider this message. Because year after year, every year po yan, people are celebrating, di ba? Holy Week. Yung pong ang inaalala po nila yung dakilang sakripisyo ng ating Panginoon. But we should understand the purpose why Jesus Christ suffered. Diba? Bakit siya po nagpakahirap? Bakit siya nagtigis ng dugo? Bakit niya ginawa ang lahat ng yan? Ang purpose po, mga kapatid, para maramdaman po ninyo, maranasan po natin ito, ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. And because of that love, ang sabi po, sino mang sa Kanya'y manampalataya ay huwag mapahamak. So this is for the demonstration of the love of God. And then, not only that, kaya po siya naparito to, mga kapatid, destroy the works of the devil. To destroy the works of the devil. Malinaw po ang sabi ng Bible, whosoever committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. And for this purpose, the Son of God manifested that He might destroy the works of the devil. Hindi ba malinaw po, who gave Himself for us to redeem us from all iniquity. So, the reason why Jesus Christ came, because we are all sinner, and then, andyan po ang dyablo, na talagang umalipin po sa atin, nagpasama ng buhay po natin, and the reason, His purpose, why He came, is to destroy the works of the devil. So, to demonstrate the love of God, to destroy the work of the devil, and also to deliver us, doon po sa tiyak na kapahamakan. Jesus Christ gave Himself to deliver us. And I want to emphasize to every one of you this morning, if you are listening, then try to analyze the reason why Jesus Christ gave Himself. Alam natin na siya po ay nasa kalangitan. Iniwan po niya ang langit, mga kapatid. Ganun din po, malinaw po na sinabi sa Philippians chapter 2 na talagang yung kalwalatian ng isang Diyos, isinaisang tabi po niya yan. Philippians chapter 2, remember, sa verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And was made in the likeness of men. Hindi siya tao lang, mga kapatid. Diba? Ang sabi po, siya bagamat nasa anyong Diyos, hindi niya inari na dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Malinaw na po ang sinabi ng Bible, kapantay siya ng Diyos pero hindi niya inaring dapat panangnan. Willingly, hinubad niya ang luwalhati ng isang Diyos. Ang sabi po, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Yung humility po niya binibigyang diin. Paano pinakita yung humility po niya? Kaya nga humility, nasa ganung kalagayan, hinubad. Yung kalwalhatian na yan, hindi siya umiral doon po sa ganung, masasabi nating katayuan. But made Himself of no reputation and took upon Him the form of a servant and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So, yun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ano po ang reason? Why? Bakit po ginawa ng Panginoon yan? Mga kapatid, alam niyo po, hindi ba ang mundo natin, particularly ang bansa natin, talagang very particular in celebrating Christmas. At yan nga po'y pinagtatalunan ng mga nagbibiblia. Dahil sinasabi ng iba, pag-ano daw po yan, and then we try to somehow enlighten their minds that we can use that as an opportunity to make them understand the reason why Jesus Christ manifested in the flesh. Instead of us debating about Christmas, why not use that opportunity as an opportunity to tell them, to share them? Okay? Kung naniniwala kayo na pinanganak si Jesus, kasi yung truth na ipinanganak siya, malinaw po yun sa Bible, di po ba? May Blessed Mary na ginamit para siya po ay may panganak sa masasabi po nating sa manifestation niya bilang tao. So yun po ang sentrohan natin.
Imbis na magpaka-theologians tayo, imbis na magpakagaling po tayo, mga research na kung ano-ano, why not use that as an opportunity? Be wise as serpent and harmless as dove. If they believe na yung Christmas kapanganakan ng Panginoon, why not tell them the reason and the purpose why Jesus Christ was born? So yun po yun. So the same thing. Alam natin kung gaano po kamali, kalihis ang pag-alala po nila ng mahal na araw, mga sinasaktan ng kanilang sarili, mga meron pang nagpapapako ng kanilang sarili. Why not use that as an opportunity to tell them na hindi nyo na kailangan gawin yan sapagkat may gumawa niyan para sa atin. At yan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Actually, kapag sinasabi natin ito, hindi naman tayo galit sa mga mali po yung practice. In fact, concern nga po tayo. We just want them to understand that in the Bible, it is very clear that Jesus Christ gave Himself and He is actually the one suffered all those things, mga kapatid. Yung mga sakripisyo na yan, di ba? So, yun po ang ating pong sa usapan ng pagiging theologians. Yun po ang bigyan natin ng pansin about the substitutionary death of our Lord Jesus Christ. Yung vicarious death na tinatawag, mga kapatid. Yung kanyang victorious death, di ba? So, yun po, yung kanyang valuable death, yung kamatayan niya mahalaga, vicarious death, at yun po'y victorious death, yun po ang ipakita natin sa kanila. Let them realize and understand that the reason why Jesus Christ gave Himself, the reason why nagsuffer po siya, nagsakripisyo siya ng hindi bibirong sakripisyo, lahat po ng pagpapasakit. Sabi nga po sa Isaiah, di po ba? Na kapag ilalarawan natin sa malinaw na presentation, kaya nga yun po ang reason kung bakit medyo nagpapaalala lang tayo. Kasi yung nakikita natin sa mga naglalagay po ng mga crucifixion ng ating Panginoong Jesucristo, naaaninaw nyo pa po eh. Samantalang if we will just consider how the Bible presented the suffering of our Lord Jesus Christ, no beauty na mamamasdan mo sa Kanya. Ibig sabihin, sa ginawa pong pagpapakahirap sa Kanya, sa pagpapasan pa lang ng krus, sa mga hataw pa lang ng latigo, himay-himay na po ang Kanyang katawan, pati ang Kanyang laman, at lipos ng dugo ang Kanyang kabuuan ng katawan. Pinutungan pa ng koronang tinik, mga kapatid, hindi nyo na siya makikita, mamamasdan. Kaya for me, kung ilalarawan man natin siya na nakapako sa krus, hindi nyo siya dapat makilala na eh. Diba? Pero lumalabas na doon sa mga nakikita po natin, parang ang babaw lang ng tinis ng Panginoon. Kitang-kita po natin at mga kapatid, wag ho kayo mga kaibigang magne-negatibo sa akin. Gusto ko lang pong medyo na pag-iisip-isip po natin ang bawat isa kasi ang mahal na araw na ito ay hindi oras o panahon para tayo po'y magdusa, magpakasakit o kung ano paman. Ito po ay panahon, sandali para alalahanin natin na may nagbigay ng kanyang sarili, na siya na po ang nagpakasakit sa atin, siya na po ang nagpakahirap para sa atin, siya na po ang napako sa krus, nagtigis ng kanyang dugo, siya ang sumalo at ang masasabi nating umangkin ng bayad sa kasalanan na ginawa ng tao, at ang gagawin po natin ay ang panampalatayanan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Amen? Yes. Hindi kailangang lagit-lagi sa pag-alala natin, pahihirapan natin ang ating sarili. Siya po'y nasugatan upang tayo gumaling. Siya po'y nagpakahirap para hindi na tayo mapahamak. Yun po ang gusto niya. Ang kailangan lang po, sampalatayanan natin yung ginawa niya. Kasi kapag po sa panahong ito, gagawin po natin yung sarili po nating paraan, magpipinitensya tayo, susugatan natin sarili natin, at kung ano-anong pagpapakasakit ang gagawin natin. Alam niyo po mga kapatid, ang isang simpleng bagay na maganda mapag-isipan niyo yun, sa bagay na yun, hindi ba mukhang pinakikita natin na hindi pa sapat sa atin ang ginawa ng ating Panginoon? So, ang sinishare ko po sa inyo yung mga dahilan why Jesus Christ gave Himself. Una, to demonstrate the love of God. Number 2, mga kapatid, to destroy the works of the devil. Number 3, to deliver us. To deliver us from punishment. Doon po sa impyerno. Kaya po, ngayong mahal na araw, it is good to somehow give importance sa ginawa ng Panginoon. Kaya if you are not yet saved, hindi pa na i-accomplish ang purpose sa buhay mo. Ang purpose niya, mga kapatid, kung bakit siya naparito sa lupa. Tingnan niyo po. Kanina binanggit ko po, di ba? Una, to demonstrate the wondrous love of God. Malinaw po yan. To demonstrate the love of God.
John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Nakita nyo, kakabit na po yung purpose eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Salvation po ang purpose. Okay? Sa Galatians chapter 4, malinaw din po yan, mga kapatid. But when the fullness of the time was come, verse number 4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Ano po ang sabi ng susunod na talata? To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Kaya sabi sa Bible, ang manampalataya sa Panginoon, paano pong pananampalataya? Yung tanggapin siya, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Yung pong pagtanggap ng ibig sabihin, nananampalataya ka na yung ginawa ni Jesus Christ para sa iyo ay sapat, kaya importante po ang pananampalataya, yung tanggapin natin si Jesus Christ at ang ginawa niya para sa atin. Amen? Yan po ang itinuturo ng Bible. So to demonstrate the love, salvation po yan. Malinaw po, ibinigay niya ang kanyang sarili, salvation po. And then, to destroy the works of the devil, 1 John chapter 3 verse number 8, whosoever committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose, you see, very clear, for this purpose, the Son of God was manifest to destroy the works of the devil. Okay? So, I hope na ito po ay mabigyang pansin ng bawat isa. Gawin niyo pong makabuluhan ang paggunita niyo ng mahal na araw. Kung Kristiyano ka, i-share mo ang message na tama. I-share mo ang malinaw na purpose kung bakit po ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili. So, una po, His purpose. Pangalawa po, His prospect. Diba? His prospect. Sino po ba talaga? Yes, ang purpose niya para magligtas. Pero sino po ang gusto niyang iligtas? For God so loved the world. Ang minahal niya, buong sanlibutan. Diba? Ang ibig sabihin, lahat mahal ng Panginoon. Kaya po, makikita niyo po yung katunayan ng pagmamahal na yan. Samantalang hinahamak at inaalimura po siya ng mga tao. Pinahihirapan siya doon sa krus. Habang sugatan ng katawan niya, nakabilad sa init ng araw, in pain mga kapatid. Kaya nga sabi ko, physically, nasaktan ng Panginoon. Mentally, nasaktan ng Panginoon. Emotionally, nasaktan ng Panginoon. Masakit sa kanya ang lahat. Pero anong sigaw niya? Sigaw ng pag-ibig. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Diba? Tayo po siguro, may konting umapi lang po sa atin. Ama, diba? Tatay, inapi nila ako. And then, ano na tumatakbo sa isip natin? Samantalang siya, nagsabi siya, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yung pa lang po, mararamdaman yun eh. Statement of love yan eh. Matinding pagmamahal po yan. Na sinaktan na siya, kung ano-ano na ginagawa sa kanya, ang takbo pa rin ng isip niya, patawarin sila. Hindi po ba pagmamahal yan, mga kapatid? So, ang punto, kaya nga po siya naparito sapagkat ang tao raw po, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Sa paglarawan po, ang mga tao po naligaw. At ang katibayang naligaw tayo, tingnan niyo po yung mga tao. Kung makipagdebate, kung makipagtalo, ano po ang pinaglalaban? Religion. Ang kapatid, ano po ba ginawa ng religion sa atin? In fact, sa bansang Pilipinas, kung magiging honest tayo, ang religion natin, hindi naman dahil sa naituro sa atin ng Bible Ang religion natin, impluensya ng dayuhan na sumakop po sa atin. Di ba? So, panahon po ng Panginoon, meron na pong mga religion. At malayong-malayo po ang religion ng panahon natin ngayon sa panahon po noon. Pero pag inaral nyo po, yung mga religion na yan po ang mga kadiskusyon ng ating Panginoon. Sila po ang mga nagkukwestiyon sa ating Panginoon. What we need is not religion. What we need is the Savior. Ang tagapagligtas. Kaya yun ang sabi po, di ba? Tinukoy po siya, our Savior. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave Himself for us. Kaya ang utos po sa atin, preach the gospel to every creature. Ang utos po sa atin, go ye, therefore, and teach all nations. Yun po ang utos po sa atin.
Mga kapatid, mga minamahal, maliwanag po. Ang sabi po niya doon sa 120, okay? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in Judea, and in all Judea, and in Samaria. Anong sabi? And unto the uttermost part of the earth. Kaya kung tayo po ay saved na, siguro po magandang mabigyang pansin po natin yung sinabi po ni John. Diba? Sa 1 John chapter 2, mga kapatid, magandang mabigyang pansin din po natin ito. 1 John chapter 2, na ang sabi niya, Beloved, diba? Mga kapatid, mga minamahal, these things have I written unto you that ye see not, and if any man sin, ano po ang sabi? We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Pansinin niyo po yan. 1 John chapter 2. My little children, these things write I unto you that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Ano po ang sabi ng verse number 2? And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So ang prospect ni Jesus Christ sa pagbibigay ng kanyang sarili, lahat ng tao. Diba? Bagamat ang effect, yung love niya para sa lahat. Diba? Kumbaga, ang magiging epekto nito, mga kapatid, ay ang pananampalataya na kung saan siya rin po sa kanyang salita, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mga kapatid, unang nakita natin, His purpose para sa kaligtasan. Jesus Christ gave Himself for the purpose of saving mankind. His prospect, mga kapatid, ang kanyang prospect sa kanyang pagparito ay ang mga tao. Okay? Ang buong mundo. For God so loved the world, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So, ang prospect, ang lahat ng tao sa mundo. And then, His promise. His promise. Diba? Yung kanyang purpose, salvation. Diba? Ang kanyang prospect, tao. Mga makasalanan, sinners. Diba? So, yun po, maliwanag. So, ang ating pong magandang makita, ang kanyang purpose, salvation, to save the lost. Ang kanyang pong prospect, sinners. Tapos, malinaw, ang kanyang promise, sure. Ang kanyang promise, sure. Ano po ang kanyang pangako? Mga kapatid, sa sino mang manampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, si Jesus Christ mismo na nagbigay ng kanyang sarili, ang kanyang pangako sa sino mang mananampalataya, hindi tayo mapapahamak, kundi tayo may buhay na walang hanggan. At yan po ang pagbibigay natin ng importansya na hindi po pwedeng i-blame ng Diyos ang kahit sino. I-blame ng tao ang Diyos. Hindi po pwedeng i-blame ang Diyos ng kahit sino. Pag hindi ka na save, walang ibang may kasalanan kundi ikaw. Pag hindi ka na save, ikaw ang nasa bahaging nagkulang. Hindi kailanman ng Diyos, sapagkat maliwanag na ibinigay na mismo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang sarili. Kaya ang sino mang hindi maliligtas, walang pwedeng ikatwiran, walang pwedeng idahilan. Kaya nga nililiwanag po ni Pablo yan. Ang sabi niya sa Romans chapter 1, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Doon pa lang po sa panimula, ang Diyos, makikita niyo po na inilalagay niya ang tao sa wala kang maidadahilan. Naku, walang maraming pumupunta sa amin dito. Paano kami? Hindi po pwede na yung mga nasa remote area, paano yun? Hindi sila masasave. Lahat ng kaparaanan ginawa ng Diyos. Kaya nga ang sabi ko po, ang tao, makikilala niya ang Diyos through His handiworks, makikilala niya ang Diyos through His holy word, makikilala niya ang Diyos through His humble way. Yes, ang tao po, para ang Diyos mahayag,
meron pong ginawa ang Diyos ng mga kaparaanan upang siya po'y mahayag sa tao. Ang sabi po ng Psalms, di po ba? The heavens declare the glory of God, the Lord, and the firmament sheweth of His handiworks. So yung handiworks ng Panginoon, kaya nga sabi po ni Paul, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal Godhead, so that they are without excuse. Ganun po ang dealings ng Diyos. Yung hindi ka po pwedeng magkaroon ng katwiran. Yung pag pumunta ka sa impyerno, paano po ako hindi pupunta sa impyerno kung hindi po ako nakatalaga na pumunta sa langit? Hindi po ba? Mga kapatid, malinaw po ito. Diba? Ang Diyos sa kanyang operasyon, wala kang po pwedeng ikatwiran. So sa bahagi ng Diyos, walang problema. Ang ikapapahamak mo sa bahagi mo, hindi sa bahagi ng Diyos. Pinrovide ng Diyos. At nandyan po ang masasabi nating pamamaraan, operasyon ng Diyos para magpakahayag siya sa tao. Through His handiworks, hindi po ba? Through His holy word. May Bible tayo. Ang sabi po, mga kapatid, search the scriptures, John 5:39. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Yung humble way, ito na po yung talagang pagbibigay niya ng kanyang sarili. Diba? He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ibig sabihin, ang tao po ay makakakilala sa Panginoon through His handiworks, through His holy word, and through His humble way. So, napakaganda po. At ang promise sa sino mang mananampalataya, hindi na po mapapahamak. Kaya nga sabi ko po, sure talaga ang salvation Kasi po, ang ibinigay, eternal life. Kaya sure and secured. Yan po ang promise. Kaya kaibigan, ito'y panahon na. Total, narito po tayo sa panahon na naman na aalalahanin natin ang sakripisyo ng Panginoon. So linawin na po natin once and for all. Ano po yung kanyang prospect? Ano po ang kanyang purpose? Sino po ang kanyang prospect? At anong kanyang promise? Bakit ba nagbigay siya ng kanyang sarili? Para gayahin ba natin yung pagpapakasakit at paghihirap na ginawa niya? No. Hindi natin kaya sa sarili natin na iligtas ang ating sarili. So, the Lord Jesus Christ gave Himself to save us. Ang prospect tayo, sinners. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. The Apostle Paul said, 1 Timothy 1:15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. Sino po ba makasalanan? Di ba lahat ng tao? Meaning to say, talagang kaya siya naparito para sa lahat ng makasalanan, para sa lahat ng tao. Di ba? Kaya nga very thankful si Apostle Paul sapagkat sa kabila ng siya'y makasalanan, siya po'y niligtas ng Panginoon. At ang promise, mga kapatid, malinaw na malinaw po. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang pangako po, mga kapatid, sa Romans chapter 10, verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God has raised Him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is being made unto salvation. Napakahalaga po nun. Kahit nga sa verse 13, ang sabi po, for whosoever shall call upon the name of the Lord. Of course, sa konteksto po ng pananampalataya yan. For whosoever shall call upon the name of the Lord. Hindi sinabing might be. Ang sabi po, shall be saved. Kaya po, magandang panghawakan po natin ang pangako ng kaligtasan. And this morning, if you are not yet saved, now is the time for you to somehow consider the reason why Jesus Christ gave Himself. Ang purpose, upang tayo po'y iligtas. Ang prospect, tayo pong mga makasalanan. Ang promise, sure and secured. Hindi na po tayo mapapahamak. Kaya wag na po tayong magpakahirap at gumawa ng sarili nating paraan. Huwag na po nating sugatan ng ating sarili. May gumawa na po para sa atin ng dapat sana. Kaya nga sabi ko, ang tawag ko po doon sa kamatayan ng Panginoon, at yan din po ang natutunan natin sa Bible, substitutionary death. Okay? He died in our stead. For He hath made Him to be sin for us who knew no sin. Diba? Siya po yun.
And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Ang ating pong magandang maunawaan, wala tayong dapat gawin because 100% ng gawa ng kaligtasan, 100%, wala tayong contribution doon. Wala ako at wala kang kahit anong bahagi sa gawa ng kaligtasan. 100%. Ito po'y gawa ng Diyos at ito po'y regalo na ibinibigay ng Panginoon sa magtitiwala sa kanyang 100% work of redemption. Yun po ang dapat nating maintindihan. Ginawa niya ang 100% na gawa sa kaligtasan ng tao. Ito po'y regalo na iniyo-offer niya. Siya mismo, mga kapatid, ang regalo sa atin. Sabi nga po, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Diba? Kaya nilinaw po yan ng Bible sa 1 John chapter 5, verse 11, 12, and 13. Diba? This is the record that God hath given to us what? Eternal life. And this life is in His Son. Nakanino raw po? Sa kanyang anak. Sino po ang kanyang anak? Kay Jesus Christ. Kaya noon sabi ng verse number 12 ng 1 John chapter 5, He that hath the Son hath life. Anong life yun? Eternal life. Yun ang context eh. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So verse number 13, ang linaw-linaw. These things have I written unto you, that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Mga kapatid, the promise is sure and very secure. Kaya ngayong mahal na araw, mga kapatid, alam nyo, sabi ko nga sa biro ko, ngayon nasa mahal na araw na tayo kasi mahal na ang bigas, mahal na ang petrolyo, mahal na ang mga bilihin dahil sa nangyayari sa paligid. So, pero nilinaw ko po na ang inaalala nating mahal na araw ay ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Inaalala natin that Jesus gave Himself, and it is good for us that through this message, mas ma-enlighten po tayo. His purpose, salvation, to save us. His prospect, sinners. And His promise, sure and secured. Ito po ang mensahe ng kaligtasan. Kaibigan, kung di ka pa nakatitiyak ng iyong kaligtasan, hindi ilang mahal na araw na rin ang ginunita natin. Pero ito na po ang magandang pagkakataon for us to somehow tuldo ka na po natin. Ang ibig ko pong sabihin, once and for all, settle in your mind. After understanding that the purpose why Jesus Christ gave Himself is to save us, why not put your faith on Jesus? Ba't hindi mo siya panampalatayanan? Yung ginawa po niya para sa atin. Siya po'y namatay, nalibing at muling nabuhay. Ang tawag po ng Biblia dyan, gospel. Ang totoong gospel po, ang mabuting balita, Jesus Christ died for our sin, He was buried, and on the third day, He rose again. Yan po ang gospel. Na ang sabi ni Pablo, kung sasampalatayanan natin, diba? Yun po ang malinaw na sinabi po ni Paul. Kung sasampalatayanan po natin, ligtas po tayo. Kung atin pong iingatan, hindi po yung kaligtasan, kundi yung mismong katuruan na yan. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid, verse number 1, ang linaw-linaw, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. So, yung konteksto po, yung gospel, ang sabi po malinaw, tinanggap, diba? By which also ye have received and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory. Hindi po kaligtasan ang sinasabing iingatan dito. Ang sabi po, if ye keep in memory what I preach unto you. Ang hindi lang po ligtas, yung nanampalataya pong hindi tunay, unless you have believed in vain. Ay ano po ba yung pinag-uusapang sinasampalatayanan dito? Verse number 3, for I delivered unto you first of all, that which also I received, how that Christ died for our sins, according to the scripture, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the scripture. Kaya mga kapatid, mga minamahal, malinaw na malinaw po sa atin ang mensahe. So, kung ngayong umagang ito, hindi pa klaro, ngayong oras na ito, maging sa mga nasa ibang bansa, ngayong oras na ito, if the Lord enlighten your mind and you realize that the message is right, that the message is true, that the Word of God is very clear,
that Jesus Christ came. He gave Himself for the purpose of saving us. Tayo pong mga makasalanan at ang pangako niya that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Now this morning, gusto ko po kayong bigyan ng pagkakataon. Aminin natin na tayo makasalanan. Hingi tayo ng tawad sa Diyos at buong pananampalataya. Yung 100% work of salvation na ginawa ni Jesus Christ, yun po ang ating sampalatayanan. Hindi ang ating gawa, hindi ang ating religion, hindi ang paraan natin bilang tao, kundi yung 100% work of redemption na ginawa ng ating Panginoon. That Jesus Christ gave Himself, He died for us, He was buried, and rose again. Kung tayo po isasampalataya, ang pangako po, ligtas tayo. Ang sabi po, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So, if you want to believe in your heart and to confess in your mouth the Lord Jesus, at mananampalataya ka ng buong puso, yan po ay maaari nating gawin ngayon. Sa bawat isa po na hindi nakatitiyak ng kaligtasan, if you really want to make sure of your salvation, now is the time. Because tomorrow may be too late. Why not open your heart to Jesus and by faith receive Him as your Savior? Kung interesado ka, kaibigan, sumunod ka sa panalangin ito ng tapat sa iyong puso. Sumunod ka sa panalangin ito. Dakilang Diyos, nakita ko po ang katotohanan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Na ako po ay mapapahamak sa impyerno bilang kabayaran ng aking kasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin mo po ako, O Diyos, sa aking pong mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng ito. At ngayong sandaling ito, Panginoong Jesus, Ikaw na nahayag sa laman, Ikaw na nagkatawang tao, Ikaw na nagbigay ng iyong sarili para sa amin. Sa layunin na upang kami po ay iligtas. Ngayong sandaling ito, buong pananampalataya, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Ako po'y sumasampalataya sa 100% work of redemption na ginawa mo para sa amin. Na ikaw ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Pinangahawakan ko po ang iyong pangako. Pinangahawakan ko po ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan. Ngayong ikaw ay aking sampalatayanan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so mga kaibigan, mga minamahal, I hope and I pray na tayo po ay napagpala, naliwanagan, at sa mga kaibigan po natin, nawa katulad po namin. Kami po'y kumilala sa aming makasalanang kalagayan na hindi namin kayang iligtas ang aming sarili, na kahit konti, wala kaming po pwedeng magawa sa aming ikaliligtas, kundi kung ano po yung kumpletong gawa ng Panginoong Jesus. Yun po ang aming sinampalatayanan. Kaya kung ikaw ay nanampalataya ngayong umagang ito, please don't forget na ito yung araw na tiniyak ng Diyos sa iyo sa kanyang salita, na ang nanampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan, na ang nanampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak, sapagkat yan ang kanyang pangako. So ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na muling nagpapasalamat sa inyo po naging pagsubaybay dito po sa ating pong ministeryo.